Magandang araw mga ka-netizens. Narito ang malinaw at balanseng recap ng mga kaganapan sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng usapin tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa lahat, mahalagang maintindihan kung ano ang ICC. Ang ICC ay isang international court na nakabase sa The Hague, Netherlands. Itinatag ito sa ilalim ng Rome Statute upang litisin ang mga individual na inaakusahan ng genocide, crimes against humanity, war crimes, at crime of aggression. Hindi ito korte laban sa bansa, kundi laban sa mga individual na pinaniniwala ang may personal na pananagutan. Ang usapin kaugnay kay dating Pangulong Duterte ay konektado sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon mula 2016 hanggang 2022. May mga alegasyon ng extrajudicial killings o pagpatay na hindi dumaan sa legal na proseso. Ayon sa ilang human rights groups at complainants, may mga insidente umanong maaaring pumasok sa kategoryang crimes against humanity, partikular ang murder bilang bahagi ng isang malawak o sistematikong pag-atake laban sa sibilyan. Sa panig naman ng dating Pangulo at ng kanyang mga taga-suporta, matagal na nilang itinatanggi ang alegasyon na may pulisiya ng sistematikong pagpatay. Ayon sa kanila, ang kampanya kontra droga ay lehitimong pagpapatupad ng batas upang sugpuin ang kriminalidad at protektahan ang mamamayan. Iginiit din nila na ang mga operasyong pulis ay bahagi ng law enforcement activities at hindi state-sponsored killings. Balikan natin ang timeline. Noong 2018, inanunsyo ng ICC prosecutor na magsasagawa sila ng preliminary examination sa sitwasyon sa Pilipinas. Noong 2019, opisyal na umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Gayunpaman, ipinaliwanag ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa mga alegadong krimen na nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas ng ICC o bago naging epektibo ang withdrawal. Pagdating ng 2021, pinayagan ng ICC Pretrial Chamber ang formal na investigasyon. May pansamantalang paghinto ng sabihin ng pamahalaan ng Pilipinas na nagsasagawa sila ng sariling investigasyon. Ngunit matapos suriin ang mga isinumiting impormasyon, nagdesisyon ang ICC na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon dahil sa pananaw nila na hindi sapat ang saklaw ng lokal na mga hakbang. Sa mga pagdinig sa The Hague, pangunahing usapin ang jurisdiksyon at ang sapat na basehan para magpatuloy ang kaso. Sa ganitong yugto, hindi pa ito full trial kung saan may hatol na agad. Sa halip, sinusuri muna kung may reasonable grounds upang ipagpatuloy ang proseso at kung may sapat na ebidensya upang maglabas ng warrant of arrest o summons. Sa mga session, tinalakay ang mga dokumento, testimonya at posisyon ng magkabilang panig. Ang prosecution ay naglatag ng argumento na may pattern umano ng mga insidente na maaaring magpakita ng sistematikong pag-atake. Samantalang ang defense side at mga kinatawan ni Duterte ay kumukwestiyon sa legal na basehan ng ICC, lalo na sa usapin ng jurisdiksyon at sa argumento na dapat ang Pilipinas mismo ang humawak ng mga ganitong kaso. Isa ring mahalagang aspeto ang prinsipyo ng complementarity. Ayon dito, kikilos lamang ang ICC kung ang isang bansa ay hindi kayang o ayaw magsagawa ng tunay na investigasyon at pag-uusig. Kaya sentral sa diskusyon kung sapat ba ang mga hakbang ng lokal na justice system. Habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso, mahalagang tandaan na sa ilalim ng batas, ang isang akusado ay itinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayang may sala sa isang patas at lehitimong hukuman. Sa kabilang banda, mahalaga rin ang boses ng mga pamilya ng mga nasawi na naghahanap ng hustisya at linaw sa mga nangyari. Sa kasalukuyan, ang proseso sa ICC ay patuloy na umiikot sa legal arguments, pagsusuri ng ebidensya, at mga procedural steps. Ang ganitong mga kaso ay kadalasang tumatagal ng maraming taon dahil sa bigat at komplikasyon ng international law. Sa huli, anuman ang personal na paninindigan ng bawat isa, mahalagang manatiling maalam, bukas sa impormasyon, at nakabatay sa verified sources. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao,
kundi tungkol sa mas malawak na tanong ng pananagutan, soberanya, karapatang pantao, at rule of law. Patuloy nating tutukan ang mga susunod na development mula sa The Hague. Dito sa Philippine Netizens, layunin nating magbigay ng impormasyon na malinaw, balanse, at nagbibigay daan sa makabuluhang diskusyon. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong pananaw ng may respeto, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates.